Ang hapon na araw ay matindi ang init sa mga kalye ng Maynila habang dahan-dahang huminto ang sasakyan ni Manny Pacquiao sa harap ng isang maliit na lumang auto repair shop. Ang sign sa itaas ng pintuan ng garahe ay kupas na, ang pintura ay nagbabalat-balatan pagkatapos ng maraming taon sa ilalim ng tropikal na init. Sa karamihan ng mga dumadaan, mukhang isa lang itong karaniwang nahihirapang kapitbahayan na tindahan. Pero kay Manny, malapit nang maging hindi malilimutang sandali ito. Nakasuot siya ng simpleng maong at plain na shirt, pinili niyang personal na dalhin ang isa sa kanyang sasakyan para sa mabilis na check-up. Madalas niyang gusto na makihalo sa mga tao, iniiwasan ang karangyaan at atensyon na kadalasang sumasama sa kanyang public appearances. Paglabas niya sa sasakyan, puno ng amoy ng langis, grasa at gasolina ang hangin. May mga spark mula sa welding torch na kumikislap sa loob ng garahe, kasabay ng rhythmic na kalampag ng mga tool. Lumitaw ang isang mekaniko mula sa ilalim ng isang kalawang na sedan. Itim na itim ang kanyang mga kamay sa grasa, basa sa pawis ang shirt niya. Yumuko ang kanyang balikat mula sa maraming taon ng matinding trabaho, at ang mukha niya ay puno ng linya ng pagod. Kay Manny, parang suntok na hindi niya inaasahan ang mukha na yon. Natigilan siya. Biglang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang mukha na yon, ang mga mata na yon, pamilyar na pamilyar. Hindi lang pamilyar, hindi malilimutan. Si Jun yon, ang kanyang best friend noong bata pa sila. Agad na bumalik ang mga alaala. Ang dalawa nila bilang mga batang walang sapatos, tumatakbo sa maalikabok na kalye, naglalaro ng suntukan gamit ang pansamantalang guwantes, nangangarap ng mas malaking buhay kaysa sa kanilang maliit na barangay. Nagbabahaginan sila ng pagkain kahit kulang na kulang, nagkukwentuhan ng mga pangarap sa gabi, at nangako na lalabanan nila ang kahirapan ng sama-sama. Pero ngayon, narito siya. Makalipas ang mga taon, si Manny na ngayon ay world champion at senador, nakatingin sa kaibigan niyang nanatili pa rin sa parehong bilog ng hirap. Hindi pa napansin ni Jun si Manny. Patuloy siyang nagpupunas ng pawis sa noo, nagmumura sa ilalim ng hininga tungkol sa matigas na bolt. Sumigaw ang boss niya mula sa likod, pinapabilis siya. Sumikip ang dibdib ni Manny. Parang hindi totoo. Nagtagpo ang nakaraan at kasalukuyan sa pinaka-hindi inaasahang lugar. Paano nga ba nangyari na isa sa pinakamayaman at makapangyarihang atleta sa mundo ay makita ang kanyang childhood brother na nahihirapan pa rin sa buhay? Nag-aayos ng sasakyan para sa kaunting kita, natigilan si Manny sandali, pinapanood si Jun na nakayuko sa makina. Ang tunog ng metal sa metal ay umalinggaw sa garahe. At kay Manny, bawat tunog ay parang tumatama sa malalim na alaala. Parang natunaw ang mga taon at hindi na siya world champion na nakatayo sa mechanic shop. Muli siyang batang walang sapatos, tumatakbo sa maalikabok na kalye ng General Santos City kasama ang kanyang best friend. Noon, napakahirap ng buhay. Nasa kahirapan ang pamilya nila, nahihirapan sa bawat kain. Minsan, ang hapunan ay kanin lang na may asin o isang piraso ng tuyong isda na pinaghahatian ng magkakapatid. Pero kahit sa mga ganong panahon, nakakahanap pa rin sila ni Jun ng saya. Ginagawa nilang saranggola ang mga sako ng bigas o guwantes sa boxing ang lumang basahan. Si Jun ang matalino palagi. Kung nasira ang laruan, siya ang nag-aayos. Kung gusto nila ng bola pero wala pang pera, kinokolekta niya ang mga basahan, itinatali ng lubid, at ginagawa nilang mapaglaruan hanggang lumubog ang araw. Malinaw na naaalala ni Manny ang mga gabi na iyon. Si Jun na malakas ang tawa habang naglalaro sila, tumutulo ang pawis sa noo nila. Pareho silang nagpapanggap na may dakilang kapalaran sila. Isang gabi nakitang-kita sa isip ni Manny. Nakahiga sila sa ilalim ng mga bituin, walang laman ang tiyan, pagod ang katawan mula sa trabaho sa araw. Bulong ni Manny, balang araw, magiging world champion ako. Lalaban ako para makalabas sa ganitong buhay. Ngumiti si Jun, pinunasan ang dumi sa pisngi. At nandyan ako, kapatid. Kahit hindi sa ring, lagi akong nasa corner mo. Ang pangakong yon ay nag-ukit sa puso ni Manny. Higit pa sa kaibigan sila. Mga kapatid na pinanday sa hirap. Pero biglang nagbago ang buhay. Umalis si Manny noong teenager pa siya. Hinabol ang mga laban sa boxing sa lungsod, lumalaban para sa ilang piso kada gabi. Natutulog siya sa sahig ng isi, tinatanggal ang kain, tinatanggap ang bugbog mula sa mas malalakas na kalaban.
Pero patuloy siyang lumaban, umakyat ng dahan-dahan, masakit man, hanggang hindi na lang si Manny mula sa slum. Siya na si Manny Pacquiao, ang People's Champion. Pero iba ang landas ni June, walang pera para sa pag-aaral o koneksyon, nanatili siya. Nagtrabaho ng kung ano-anong trabaho, nagdadala ng sako sa palengke, nag-aayos ng bisikleta, nagtatrabaho sa maliliit na garahe, katulad ng kinatatayuan ni Manny ngayon. Naiwan siya sa dilim habang nasa spotlight si Manny. Habang bumabalik ang mga alaala, sumikip ang dibdib ni Manny sa emosyon. Naalala niya ang huling pagkikita nila. Maikling paalam. Masyadong bata pa sila para maintindihan kung gaano kahaba ang daan ng buhay. Sumulat ka sa akin, sabi ni John, pero walang sulat na dumating. Ninakaw ng kahirapan kahit ang kakayahang mag-ugnayan. At ngayon, pagkatapos ng mga dekada ng katahimikan, narito si June, grasa sa kamay, pawis sa mukha, balikat na yumuko sa bigat ng kaligtasan. Kumurap ng malakas si Manny, nilalamon ang bukol sa lalamunan. Gusto niyang tumakbo at yakapin si June, sigaw na, kapatid, ako to. Pero may humawak sa kanya. Siguro'y guilt. Siguro'y takot na makita ang disappointment sa mata ng kaibigan. Pagkatapos ng lahat, naabot ni Manny ang lahat ng pangarap nila. Kayamanan, kapangyarihan, pagkilala sa buong mundo. Pero si June, nandito pa rin, nabubuhay sa parehong hirap na sinumpaan nilang iwan. Brutal ang pagkakaiba. Dalawang batang magkatabi noon, pinagbuklod ng gutom at pag-asa. Ngayon, isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa Pilipinas, at ang isa ay nagtitighten ng bolts para sa minimum wage. Nanigas ang kamao ni Manny sa gilid, hindi sa galit kay June, kundi sa kawalan ng hustisya ng buhay. Bulong niya sa sarili, bakit siya, Panginoon? Bakit hindi ako? Bakit nagdurusa pa rin siya? Kumikislap ang fluorescent light sa itaas nila, mahinang humahagulgol. Tumayo si June, pinunasan ang noo gamit ang maruming basahan. Hindi pa rin niya napansin si Manny, masyadong nakafocus sa susunod na gawain. Kay Manny, hindi na matiis ang sandali, halo ng saya sa pagkikita ulit sa kapatid, at lungkot sa kalagayan ng buhay nito. Dalawang batang nagbahagi ng parehong pangarap, pero ang tadhana ay nag-angat sa isa sa karangalan at iniwan ang isa sa hirap. Ano na ngayon ang gagawin ni Manny ngayong muling nagtagpo sila ng kapalaran? Tumayo si June mula sa ilalim ng hood, pinupunasan ang maduming kamay sa lumang basahan. Puno ng tunog ng mga tuol na nagkakabanggaan at humahoming na makina ang masikip na garahe. May mahinang radyo sa sulok na nagpapatugtog ng static-filled na kanta, pero hindi nito na-i-brighten ang atmosphere. Amoy gasolina at pawis, pagod at mahabang oras. Si Manny, hindi pa rin napapansin, sumandal sa poste, tahimik na nanonood. Sumakit ang dibdib niya. Halos hindi ka panipaniwala. Ang batang minsan nangarap ng kalayaan ngayon ay nakulong sa hawla ng mga wrench at grasa. Si June, may malakas na sigaw mula sa likod. Lumitaw ang may-ari ng garahe, isang mataba na lalaki na may nakasabit na sigarilyo sa labi, nakasimangot. Gaano katagal ba ang pag-aayos ng isang sasakyan? Hindi forever naghihintay ang customer. Yumuko ang ulo ni John, opo, sir. Ilang minuto na lang po. Ang tono niya ay magalang, halos submissive, pero narinig ni Manny ang pagod dito. Umiling ang boss at nagbulong. Lagi na lang mabagal. Kung hindi ka mura, matagal kitang tinanggal. Kusang nanigas ang kamao ni Manny. Gusto niyang lumapit at sabihin kung sino talaga si John, hindi lang mekaniko, survivor, fighter, kapatid. Pero nanatili siyang tahimik. Hindi pa ito ang oras. Sa halip, pinanood niya si June na yumuko ulit sa makina, matatag ang galaw pero bigat ng mga taon ng pagtatrabaho. Nakadikit ang shirt sa likod, mansa na hindi na matatanggal. Basag ang sapatos sa talampakan, mukhang malapit ng masira. Pero sa kabila ng hirap na nakasulat sa katawan, may dignidad pa rin sa paraan ng pagtatrabaho ni June, matumpak ang galaw ng kamay, nakafocus ang mata, hindi na bali ang diwa kahit halatang sugatan na. Lumutang ang isip ni Manny. Naisip niya ang mga mansyon na pag-aari niya, mga kotse na dinadala, mga arena na sumisigaw ng pangalan niya. Tapos tumingin ulit kay June na nahihirapan lang para mabuhay. Bumalik ang guilt, matalim at walang tigil. Ilang beses na ba niyang sinabi sa sarili na hindi niya malilimutan kung saan siya galing? Ilang speech na ba ang binigay niya tungkol sa pagtulong sa mahihirap, pag-angat sa nangangailangan?
At eto pala ang sariling kapatid niya ang naiwan. Sa wakas, tumingala si Jun, hinabot ang bote ng tubig. Mas matanda na ang mukha niya ngayon, malalim ang linya mula sa hirap. Pero sa mga pagod na mata na iyon, nakita pa rin ni Manny ang batang kilala niya noon. Ang batang nagbahagi ng lipas na tinapay sa kanya, nag-aayos ng sugat pagkatapos ng street fight, naniniwala sa kanya kahit walang iba. Papa ni. May maliit na boses biglang tumunog mula sa labas ng shop. Mabilis na lumingon si Jun, may pagod na ngiti sa mukha. Isang batang babae, hindi higit sa 8 taong gulang, tumakbo papasok, medyo sira ang school uniform. Yumakap siya sa binti ni Jun, Papa, natapos ko ng maaga ang school ngayon. Sumikip ang puso ni Manny. May anak si Jun, lumuhod si Jun, maingat na pinunasan ang maduming kamay bago hinawakan ang buhok ng bata. Mabuti yan, anak, sabi niya ng mahina. Umupo ka muna sa sulok. Matatapos na ko agad. Tumango ang bata at umupo sa maliit na bangko. Kinuha niya ang notebook, pareho ring sira ang sapatos tulad ng tatay niya. Umiti siya ng maliwanag kahit sa mundong kinagagalawan niya. Naramdaman ni Manny ang bukol sa lalamunan. Hindi lang si Jun ang nahihirapan. Pamilya rin niya. Pamilyang nabubuhay sa gilid araw-araw. Napansin ng boss ang bata at napasimangot. Hoy Jun, sinabi ko nang wag magdala ng bata dito. Trabaho to, hindi daycare. Yumuko ulit ang ulo ni Jun, pasensya na po, sir. Pupunta lang siya para makita ako. Hindi na po maulit. Umiling ang boss at umalis na nagmumura. Halos hindi na makapagpigil ng galit si Manny. Gusto niyang sigawan at ilagay sa lugar ang lalaki. Pero nanatili siya, kap na mababa, nanonood. Dahil higit sa galit, may nararamdaman siyang mabigat na responsibilidad. Narito si Jun, ang kapatid na minsan niyang pinangako na hindi iiwan. Pero iba ang dinanas ng buhay nila. Isa patungo sa fame at yaman, isa patungo sa grasa at kaligtasan. Bulong ni Manny sa sarili, halos dasal. Patawarin mo ako, Jun, dapat mas maaga ako dumating. Paano nga ba aayusin ni Manny Pacquiao, isang lalaking may malaking kapangyarihan at yaman, ang buhay ng kapatid na minsang nagbuhat sa kanya sa kahirapan? Tahimik na nakaupo ang maliit na bata sa sulok ng garahe, humihuni sa sarili habang gumuguhit sa notebook. Bumalik si Jun sa sasakyan, yumuko ulit sa ilalim ng hood, matatag ang kamay kahit tumutulo ang pawis sa sentido. Nandoon pa rin si Manny, kalahati hindi pa rin makapaniwala. Dinala siya ng mga taon ng fame at yaman palayo sa mga kaling ito. Pero ngayon, mukhaan niya ang bahagi ng nakaraan na akala niya inawala na. Lumapit siya. Ang tunog ng sapatos niya sa simento ay nakakuha ng atensyon ni Jun. Saglit na tumingala si Jun, pinunasan ang noo, pero hindi nagtagal ang pagod na mata. Sa kanya, ordinaryong customer lang na naghihintay ng kotse si Manny. Sir, matatagalan pa po, sabi ni Jun ng magalang, puno ng kababaang loob at pagod ang boses. Medyo mahirap po ang makina. Tumango si Manny, mababa ang boses. Okay lang, hihintayin ko. Tumayo siya ng tahimik sandali, pinag-aaralan ang bawat galaw ni Jun, bawat galaw, bawat ugali. Pareho pa rin tulad noong bata sila. Ang paraan ng pagpikit ng labi sa konsentrasyon. Ang pagkunot ng kilay kapag nakafocus. Kahit ang pagbulong sa sarili. Gusto ni Manny na magsalita, ipakita ang sarili, pero alam niyang mabibigla ng husto si Jun bukod pa, nabugbog na ng buhay si Jun, maniniwala pa ba siya? Kaya sinubukan ni Manny ang iba. Kinuha niya ang maliit na wrench na nakahiga sa tabi, pinihit-pihit sa kamay. Tapos ginamit niya ito para tumapik sa metal beam sa tabi niya. Isang beses, dalawa, tatlo sa napaka-espesyal na ritmo. Clink, 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 clink. Natigilan si Jun, tumaas ang ulo niya, naningkit ang mata. Ang tunog na iyon, ang pattern na iyon. Code yon na imbento nila noong bata pa sila. Secret knock para tawagin ang isa't isa, kapag naglalaro ng hide and seek sa likod na eskinita ng General Santos. Saglit na nakatitig si Jun kay Manny, pagkalito sa mukha. Bumuka ang labi niya na para bang magsasalita, pero umiling siya, tinanggal ang ideya. Hindi, impossible. Umiti ng mahina si Manny. Matagal-tagal na ring hindi ko narinig yang tunog na iyan, sabi niya ng mahina, kalmado pero puno ng kahulugan ang boses. Natigil ang kamay ni Jun sa makina.
Dahan-dahang lumingon siya, naningkit ang mata sa lalaking nasa harap. Nag-iisip ang isip niya. Ang cap, ang casual na damit, ang tahimik na kumpiyansa. May kakaiba sa customer na to, pero hindi maaari. Hindi siya. Naglabas si June ng nervous na tawa. Nakakatawa iyon. Isa lang ang dating gumagawa niyan. Tumagilid ang ulo ni Manny, tinugon ang tingin. At ano ang tawag natin doon? Nahuli ang hininga ni June, parang nawala ang garahe. Tahimik ang ingay ng tool at makina. Nanlaki ang mata niya habang bumabalik ang mga alaala. Dalawang batang nakatago sa likod ng lumang bakod, tumatawa habang tinatapik ang vehicle na yon para maging safe. Tinawag nila itong Brothers Code. Humakbang paatras si June, nahulog ang basahan mula sa kamay. Sumikip ang dibdib niya, bumibilis ang tibok ng puso. Bulong niya, halos natatakot sa sagot. Hindi maaari. Manny. Dahan-dahang tinanggal ni Manny ang cap, ipinakita ng buo ang mukha. Kumikislap ang fluorescent light sa itaas, nagbibigay ng anino sa mukha niya. Pero walang pagkakamali sa mga mata. Ang parehong determinado na mata na tumingin sa kalaban sa ring sa buong mundo. Ang parehong mata na minsan napuno ng gutom at pag-asa na nakita ni June na tumba-tumba paatras si June, halos bumigay ang tuhod. Ikaw talagang ikaw di. Tumango ng mahina si Manny, malambot ang ngiti pero kumikinang ang mata. Ako to, June, ang kapatid mo. Tumingala ang maliit na bata mula sa notebook, kumurap sa nakita na biglang natigilan ang tatay. Papa, anong nangyari? Hindi makapagsalita si June, sumikip ang lalamunan, sumakit ang dibdib, umikot ang isip. Nakita niya si Manny sa gihi ng maraming beses, mas malaki kaysa buhay, bayani ng milyon. Pero ito siya, nakatayo sa kanyang simpleng garahe, nakasuot na parang ordinaryong tao, tinatapik ang secret knock na parang walang lumipas na oras. Sumigaw ulit ang boss mula sa likod, June, tigilan mo iyang pag-uusap sa customer. Bumalik ka sa trabaho. Pero hindi narinig ni June, nakapako lang ang mata sa Manny. Lumapit si Manny, inilagay ang kamay sa balikat ni June, hindi kita nakalimutan, sabi niya ng mahina. Hindi kahit isang araw. Lumapit ang luha sa mata ni June, pero pinigilan niyang tumulo. Gusto niyang magsalita kahit ano. Pero ang lumabas ay choke na tawa. Ikaw naging lahat ng pangarap natin. At ako, tingnan mo ako, kapatid. Mekaniko lang. Umiling ng matigas si Manny, hinigpitan ang hawak sa balikat ni June. Hindi, June, higit ka pa riyan. Ikaw ang dahilan kung bakit naniniwala akong kaya kong lumaban. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Huwag mong sabihing lang ka lang. Nilunok ng mahirap ni June, hindi na mapigilan ang luha. Lumapit ang anak niya, nahihirapan pero nararamdaman ang emosyon, hinawakan ang kamay ng tatay. Biglang naging mas maliit, mas intimate ang garahe, na para bang natunaw ang mga taon sa sandaling pagkakakilala na yon. Kung makikita ni Manny Pacquiao ang nawawalang kapatid sa pinaka-hindi inaasahang lugar, ano ang gagawin niya para baguhin ang buhay nito magpakailanman? Natigilan si June, nahulog ang wrench mula sa kamay at tumunog sa sahig. Nakakapit ang anak sa gilid niya, nakatitig sa estrangherong tinawag ng tatay na Manny. Nalalaki ang mata niya, nalilito, pero nararamdaman ang bigat ng sandali. Hinawakan ni Manny ang balikat ni June, saka lumingon sa buong garahe. Tinanggal niya ng buo ang cap, hinaplos ang maikling buhok. Hubad na ang mukha niya ngayon, hindi na mapagkakamalan sa ilalim ng malakas na ilaw. Sandaling katahimikan. Natigilan ng mga mekaniko sa trabaho, nakabitin ang tuo sa disbelief. Wait, hindi ba iyon ni? Bulong ng isa. Nahulog ang socket wrench ng isa pa ng malakas. Si Manny Pacquiao iyon. Kumalat ang pangalan na parang apoy sa tuyong dahon. Biglang puno ng bulungan ang garahe. Lumipad ang ulo, nabuka ang panga, at sa ilang segundo, sumabog ang halinghing at bulungan. Lumapit ang boss, nairita. Ano yang ingay na iyan? Bumalik kayo sa... Natigilan siya nang makita si Manny. Halos mahulog ang sigarilyo sa labi. Hindi impossible. Tumingin si Manny sa kanya ng kalmado, matatag ang tayo. Ako to. Katahimikan ulit ang garahe na para bang pinipigilan ng hangin ang hininga. Natitisod ang boss sa salita, nawala ang dating yabang sa nervous na bulol. Hindi ko alam. Senator Pacquiao.
Champion Pacquiao. Matatag ang boses ni Manny pero may bigat. Sa'yo, hindi senador o champion. Manny lang ako. At pumunta ako dito para sa kapatid ko. Tahimik ulit ang buong kwarto. Naglipat-lipat ang tingin ng mga mekaniko kay Jun at Manny. Pagkalito halo ng pagkamangha. Kapatid, may umalingaw-ngaw. Yumuko si Jun, nahihiya. Pinunasan ng mata gamit ang likod ng maruming manggas. Hindi ko sinabi kahit kanino. Ayaw ko ng awa. Ayaw kong isipin na nabubuhay ako sa pangalan mo. Tumingin si Manny sa kanya ng matigas, itinaas ang boses para marinig ng lahat. Kapatid mo ako, Jun, kung wala ka, hindi ako nandito ngayon. Bawat suntok na itinapon ko, bawat round na sinurvive ko, dahil sa pinagdaanan natin ng sama-sama. Tulad ng kulog ang mga salita sa lahat. Namutla ang boss, pinagpapawisan, binuksan ang bibig para magsalita. Pero tiningnan siya ni Manny, kalmado pero matalim. Ininsulto mo siya. Binabaan mo siya. Tinrato mo siyang wala lang. Kontrolado ang tono ni Manny, pero ang otoridad ay nagbigay ng kilabot sa gulugod ng boss. Alam mo ba kung anong klaseng tao ang nasa harap mo? Mas malakas siya kaysa sa maisip ninyo. Nilunok ng mahirap ng boss na wala ang yabang. Hindi ko sinasadya. Pinutol siya ni Manny sa itinaas na kamay. Huwag kang magsorry sa akin. Magsorry ka sa kanya. Lumipat ang tingin ng lahat kay Jun, hinigpitan ng anak ang hawak sa kamay, halo ng pride at takot ang maliit na mukha. Nahihiya si Jun sa biglaang spotlight. Sa wakas, yumuko ang boss. Pasensya na, Jun, hindi dapat ganoon ang pag-usap ko sa'yo. Tahimik na bulong. Hindi sumagot si Jun, masyadong nabigla. Ngumiti ng mahina si Manny at tumango. Ang respeto, libre. Pero kung wala yon, mawawala ang lahat. Sumang-ayon ang mga mekaniko sa paligid. May yumakap pa ng mahina, lumalaki ang paghanga kay Manny, hindi lang dahil sa fame, kundi sa kababaang loob at tapat na katapatan. Hinila ng maliit na bata ang manggas ni Jun. Papa, totoo ba? Lumuhod si Jun sa tabi niya, luha sa mata. Anak, kapatid ko siya. Tiyo Manny mo. Nanlaki ang mata ng bata, bumuka ang bibig. Nahihiya siyang tumingin kay Manny, namumula ang pisngi. Lumuhod si Manny sa level niya, mainit at malambot ang ngiti. Dapat proud ka kay papa mo. Mabuting tao siya, matapang na tao. Tumango ang bata, may luha rin sa mata. Opo, Tiyo Manny. Napagtatrabaho siya ng husto. Sumikip ang dibdib ni Manny. Hinaplos niya ng mahina ang ulo ng bata, tahimik na nangangako na magbabago ang buhay nila magpakailanman. Ngayon ay abalang-abala na ang garahe. May mga naglabas na ng cellphone ng palihim, kinukunan ang surreal na sandali. Pero hindi pinansin ni Manny. Sa katunayan, tinanggap niya. Hayaan makita ng mundo. Hayaan makita kung saan siya galing at sino pa rin ang katabi niya. Tumayo si Manny, bumaling kay Jun, matagal mo nang dala ang bigat na iyan, kapatid. Oras na para tulungan kita. Yumeling si John, overwhelmed. Manny, hindi. Wala kang utang sa akin. Marami ka nang ginawa para sa bayan, para sa Pilipinas. Hindi ako karapat-dapat, Ti. Huwag mong sabihin yon, putol ni Manny ng matigas. Karapat-dapat ka sa lahat. Binigyan mo ako ng lakas nang wala tayong wala. Ngayon, ako naman ang mag-aangat sa'yo. Nagbago ang tensyon sa garahe. Hindi na lang pagkamangha sa presensya ni Manny. Nagdaon ang pagkaunawa na nakikita nila ang mas malalim, muling pagkikita ng dugo at katapatan, kwentong lampas sa ring at fame. Pero para sa boss, oras ng pagharap sa katotohanan. Nerbiyos na tumingin sa pagitan ni Manny at Jun, alam na nakasabit ang reputasyon niya sa sinulid. Ang huling salita ni Manny sa sandaling iyon ay tumama na parang martilyo sa bakal. Mula ngayon, walang mag-iinsulto sa kapatid ko. Hindi habang nandito ako. Hindi na kailanman. Mabigat ang katahimikan ng mga tao sa respeto. Ganap na nagbago ang kapangyarihan. Si Jun, hindi na lang mekaniko na madumi ang damit. Sa mata ng lahat, kapatid ni Manny Pacquiao, at may ibig sabihin yon. Pero hindi pa tapos si Manny. Ang pagpapakilala niya ay simula pa lang. Ano ang gagawin niya susunod na magpapabago sa buhay ni Jun magpakailanman at magpapashock sa lahat sa garahe?
Tahimik pa rin ang garahe, mabigat ang bigat ng mga salita ni Manny sa hangin. Nahihirapan si June, nanginginig ang maduming kamay na parabang biglang dumagsa ang mga taon ng pagtatrabaho at kahihiyan. Nakakapit ang anak sa binti niya, tumitingin sa pagitan ng tatay at bagong reveal na tiyo ng may inosenteng luha sa mata. Nagfigyat ang boss, nawala ang tapang. Pawis ang pawis sa sentido habang sinusubukang mag-compose. Senator, Dennis Pacquiao, hindi ko sinasadyang mag-disrespect. Hindi ko alam. Putol ni Manny sa matalim na tingin. Iyon ang problema. Hindi mo dapat kailanganin ang pangalan ng tao bago mo bigyan ng respeto. Bawat manggagawa rito ay may dignidad, kahit kapatid ko siya o hindi. Tumango ang mga mekaniko sa paligid, may mga bumulong ng sang-ayon. Namula ang boss sa kahihiyan na pagtanto na gumuho ang otoridad niya sa harap ng sariling empleyado. Dahan-dahang naglakad si Manny sa garahe, kamay sa likod, commanding ang presensya. Ilang taon na si June dito, tanong niya. Nilunok ng boss ang laway ng nerbiyos. Mga 8 taon na po. At sa 8 taon na iyon, tuloy ni Manny, kalmado pero matigas. Naging late ba siya? Nanakaw ba siya sa iyo? Hindi ba siya mas nagtatrabaho kaysa sa iba rito? Nagpalit-palit ang tayo ng boss. Mabuting manggagawa siya, isa sa pinakamahusay. Tumigil si Manny at direktang humarap. Kung gayon, bakit butas ang sapatos niya? Bakit nakaupo ang anak niya rito naghihintay sa tatay na pagod kahit mumiti? Bakit pagkatapos ng 8 taon, nahihirapan pa rin siyang mabuhay habang ikaw ay kumikita mula sa pawis niya? Tahimik ulit ang garahe. Tiningnan ng mga mekaniko ang boss ng bagong mata. Kahihiyan, galit at disappointment ang halo sa mukha nila. Yumuko si June, nahihiya na binibigkas ang kanyang hirap. Pero hindi ipinahiya ni Manny si June, ipinahiya niya ang sistema na nagpapanatili sa mga katulad ni June sa bitag. Nervyos na tumawa ang boss. Sir, negosyo lang to, mahirap ang panahon, alam niyo naman. Tumalim ang boses ni Manny. Hindi dapat magastos ang negosyo sa dignidad ng tao. Lumapit siya, hindi kumukurap ang mata. Ganito ang mangyayari. Mula ngayon, hindi na tratuhin si John bilang disposable worker. Bibigyan siya ng patas na sweldo. Maayos na oras at respeto. Kung hindi mo kayang ibigay yon, sisiguraduhin ko na magsasara ang pintuan ng garahe na to magpakailanman. Naiintindihan mo ba? Namutla ang mukha ng boss. Mabilis na tumango, bulol. Opo, Senator. Siyempre po. Nagpalitan ng tingin ang mga mekaniko, kumakalat ang pagkamangha. Sa unang beses, nakita nila ang kapangyarihan na ginagamit hindi para takutin, kundi para protektahan. Bumaling si Manny kay John, lumambot ang tono. Kapatid, matagal mo nang dala ang pasanin na to mag-isa. Natatapos na iyon ngayon. Nanginginig ang labi ni June, naglalaban ang pride at kababaang loob. Manny, please. Hindi mo kailangang gawin to para sa akin. Kaya ko pa. Umiling ng matigas si Manny. Hindi. Sapat na ang tiniis mo para sa atin noong bata pa tayo. Nagsakripisyo ka para makaahon ako. Ngayon, ako naman ang mag-aangat sa iyo. Hinigpitan ng maliit na bata ang hawak sa kamay ni June, bulong. Papa, parang bayani si Tio Manny. Sa wakas, nabiyak si June, tumulo ang luha habang niyakap ang anak. Sa maraming taon, tinanggap niya ang kahihiyan, sinasabi sa sarili na para sa anak. Pero ngayon, sa lilim ng proteksyon ng kapatid, naramdaman niya ulit ang hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Pag-asa. Huling beses na nag-address si Manny sa buong kwarto. Hayaan niyong maging aral ito. Huwag husgahan ang tao base sa damit o posisyon sa buhay. Ang taong nakikita niya na puno ng grasa ay maaaring ang taong minsang nagbuhat ng kadakilaan sa balikat. Irespeto ang lahat, hindi dahil sa kilala nila, kundi dahil sa kung sino sila. Sumabog ang palakpakan sa garahe. Hindi yung pulit na palakpakan ng fan sa arena, kundi tunay na respeto ng ordinaryong tao na nakasaksi ng hustisya sa pinakadali sa inaanyo. Umalis ang boss ng nakayuko, humiliated pero subdued, alam na nahubaran ang otoridad niya sa harap ng lahat. Bumaling si Manny kay June at sa anak. Inilagay ang kamay sa balikat ni June, ang isa sa ulo ng bata. Simula pa lang to, hindi ko nahahayaang maghirap ka pa. Magtatayo tayo ng mas maganda ng sama-sama.
Pero ang ginawa ni Manny susunod ay lampas sa pag-aayos ng trabaho ni June, hindi lang hustisya sa garahe. Ito ay pagbabago sa buong buhay ng kapatid niya magpakailanman. Dahan-dahang bumalik sa normal na ritmo ang garahe, pero nagbago ng buo ang energy sa loob. Gumagalaw ang mga manggagawa ng may bagong sigla, paminsan-minsang tumitingin kina Manny at June na para bang nakikita ang kasaysayan mismo. Nakayuko ang boss, iniiwasan ang tingin ni Manny, masyadong nahihiya para magsalita pa. Pero kay Manny, nagsikip ang mundo sa dalawang tao lang, ang kapatid na si June at ang maliit na batang nakahawak sa kamay nito. Lumuhod siya sa tabi nila, level sa mata ng bata. Ano ang pangalan mo, anak? Tanong niya ng mahina. Maria po, sagot ng bata nang nahihiya, nagtatago sa manggas ng tatay. Umiti ng mainit si Manny. Maria, maganda ang pangalan mo. Bumaling kay June, kamukha niya ang nanay niya. Lumambot ang mukha ni June, tumango siya ng dahan-dahan, pero mailungkot sa mata. Ang nanay niya pumanaw na po siya ilang taon na ang nakalipas. Kaming dalawa na lang mula noon. Sumikip ulit ang dibdib ni Manny. Isa pang pasanin na dala-dala ni June mag-isa ng tahimik habang siya ay sinasabayan ng palakpakan sa mga arena sa buong mundo. Hinawakan niya ng matatag ang balikat ni June, hindi na. Hindi mo na dadalhin mag-isa ang bigat na iyan kailanman. Sinubukan ni June na magprotesta, umiling. Manny, please. Ayaw ko ng charity. Ayaw kong isipin ng tao na nabubuhay ako sa'yo. Lumapit si Manny, matatag at puno ng conviction ang boses. Hindi to charity. Pamilya to, binigyan mo ako ng lakas nang wala tayong wala. Nagbahagi ka ng pagkain kahit gutom ka rin. Sinabi mo sa akin na magiging dakila ako kahit walang naniniwala. June, lahat ng ako ngayon, utang ko sa'yo. Hindi to pagbibigay. Ito ay pagbabayad ng hindi ko nagawa noon. Puno ulit ng luha ang mata ni June, nanginginig ang katawan sa dami ng emosyon. Yumakap si Maria sa liig ng tatay, bulong. Papa, okay lang po. Gusto ni Tio Manny na tulungan. Tumayo si Manny at nag-address sa buong garahe, ang boses na may commanding presence na ginagamit niya noon sa ring. Mula ngayon, hindi na mag-iisa sa hirap si June, sisiguraduhin ko na magkakaroon siya ng sariling shop, sariling negosyo, kung saan makakatrabaho siya ng may dignidad at makakapagbigay para sa anak niya. At hindi lang yon, sisiguraduhin ko na makakakuha si Maria ng pinakamabuting edukasyon para hindi na niya maranasan ang hirap na pinagdaanan natin. Nagpaikot-ikot ang halinghing sa mga manggagawa. Natumba-tumba pa atras si John, overwhelmed. Manny, sobra na yan. Hindi ko matatanggap. Pero niyakap siya ni Manny ng matigas. Nagyakapan ang magkapatid, naghahalo ang luha, muling nagkaisa ang puso pagkatapos ng mga taon ng katahimikan. Sumabog ulit ang palakpakan sa garahe. Hindi para sa champion sa ring, kundi para sa champion ng katapatan, kababaang loob at pagkakapatid. Tumingala si Maria sa tatay at tiyo, kumikinang ang mata sa pag-asa. Sa unang beses sa murang buhay niya, naniniwala siyang mas magiging maliwanag ang kinabukasan. Mabilis na kumalat ang balita lampas sa garahe. Kinabukasan pa lang, nasa balita at social media na. Manny Pacquiao muling nagkita sa matagal nang nawawalang kapatid, binago ang buhay nito magpakailanman. Viral ang clips ng sandali nang i-reveal ni Manny ang sarili. Milyon ang nanood ng mangha habang tinatapik niya ang secret childhood Vicky, at nagbago ang mukha ni John mula disbelief hanggang recognition. Milyon pa ang naantig sa luha ng sabihin ni Manny, ang respeto, libre. Pero kung wala yon, mawawala ang lahat. Naging higit pa sa family reunion ang kwento ni John, naging simbolo ito. Paalala na kahit gaano kalayo ang akyatin natin, hindi dapat nating kalimutan kung saan tayo galing o ang mga taong tumulong sa atin sa daan. Sa mga sumunod na linggo, tinupad ni Manny ang salita. Pinirmahan ang papeles, inayos ang pondo, at hindi nagtagal, nakatayo ng proud si June sa harap ng sariling modest pero bagong tayong auto shop. Malinis na sign sa itaas ng pasukan, June's Honest Mechanics. Dumating ang mga dating kasamahan sa lumang garahe para bumisita, may ilan pang humingi na sumali sa kanya. Dumagsa ang customer, hindi lang dahil sa pangalang Pacquiao, kundi dahil iginagalang nila ang taong nasa likod ng grasa, isang taong nagtiis ng hirap ng may dignidad at sa wakas ay binigyan ng pagkakataong nararapat sa kanya. Tumatalo ng masaya si Maria sa shop, hawak ang mga bagong school books, mas maliwanag ang ngiti kaysa dati.
Para sa kanya, bukas na ang kinabukasan, puno ng pangako. At si Manny, madalas bumisita, hindi bilang senador, hindi bilang celebrity, kundi simpleng kapatid. Nakaupo sa sulok ng shop, pinapanood si June na nagtatrabaho ng may pride, naaalala ang batang minsang nag-aayos ng sugat pagkatapos ng street fight. Isang hapon, habang lumulubog ang araw at nagsindi ang ilaw ng garahe, lumapit si June at hinawakan ang kamay ni Manny. Salamat kapatid. Hindi para sa shop, hindi para sa pera, kundi sa pag-alala mo sa akin, sa hindi mo pagpayag na mawala ako. Kumikinang ang mata ni Manny. Niyakap niya ulit si June, nagsimula tayo sa kahirapan, June. At tatapusin natin ng may dignidad ng sama-sama. Natapos ang kwento hindi lang sa muling pagkikita, kundi sa universal na katotohanan na umalinggang lampas sa maliit na auto shop na yon. Ang pamilya ay hindi dugo lang. Ito ay sakripisyo, katapatan, at pag-alala sa mga kamay na nagbuhat sa iyo ng mahina ka pa. At sa milyong nanood at umiyak sa kwento online, nag-iwan si Manny ng huling mensahe. Huwag kalimutan ang mga taong katabi mo nang wala ka pang wala. Dahil sa huli, walang saysay ang tagumpay kung hindi mo maibabahagi sa mga tumulong sa iyo na buuin ito. Mga linggo naging buwan, at nagbago ang buhay ni June sa paraang hindi niya naisip na posible. Ang bagong modest na auto shop niya ay naging cornerstone sa komunidad. Ang dating sira na sapatos at punit na shirt ay pinalitan ng malinis na uniform na may embroidered na pangalan niya sa dibdib. Si Maria, ang anak, ay pumupunta sa school ng mataas ang ulo, maayos ang mga libro sa backpack, matapuno ng pangarap na noon ay akala niya hindi maabot. Pero lampas sa material na pagbabago, ang respeto ang pinakamahalaga. Mainit na binabati ng customer si John dumadaan ang kapitbahay para mag-hello. Kahit ang dating co-workers mula sa lumang garahe ay tinatrato siya na parang taong nabago. Sa maraming taon, invisible si June, isa lang sa libu-libong mukha sa giling ng kaligtasan. Ngayon, salamat sa kapatid, nakatayo siya ng matatag, hindi bilang kapatid ni Manny Pacquiao, kundi bilang si June, ang honest mechanic na sa wakas ay nakahanap ng tamang lugar. Madalas bumisita si Manny, minsan tahimik ng walang kamera o fanfare, para lang umupo sa shop at makwentuhan si John. Nagkukwentuhan sila ng childhood memories, tumatawa sa mga nakaw na mangga at barefoot races sa maalikabok na kalye. Minsan naman, nagdadala si Manny ng maliliit na regalo para kay Maria, basketball, stack ng books, simpleng kwintas sa birthday niya. Pero gaano man kadalas siya dumating, lagi niyang paalala kay John, ito ang shop mo. Ito ang tagumpay mo. Binigyan lang kita ng tools. Ikaw ang nagtatayo araw-araw gamit ang sariling kamay. Kumalat ng malayo at malapad ang kwento ng muling pagkikita nila. Hindi dahil sa celebrity gossip, kundi dahil sa universal na katotohanan na dala nito. Naantig ang mga tao sa ideya na walang fame, pera, o kapangyarihan ang makakapagbura sa ugnayan ng pagkakapatid. Nakita nila kay Manny hindi lang champion fighter, kundi champion ng katapatan. Nakita kay John hindi lang struggling mechanic, kundi simbolo ng katatagan, patunay na kahit ang nasa dilim ay maaaring muling magningning. Isang gabi, habang lumulubog ang araw at pininturahan ng orange at ginto ang langit, nakaupo sina June at Manny sa labas ng shop, naglalaro si Maria sa malapit, tumatawa habang hinahabol ang ligaw na tuta. Tumingin si June sa kapatid at tahimik na sinabi, alam mo, matagal akong akala ko nakalimutan na ako. Akala ko nilamon na ako ng kahirapan, natapos na ang kwento ko rito sa grasa at pawis. Pero dumating ka at pinaalala mo sa akin na walang tunay na nakakalimutan kapag minahal. Lumambot ang mata ni Manny. June, hindi kita nakalimutan. Hindi sa isang laban, hindi sa isang speech, hindi sa isang araw. Lagi ka sa puso ko. Yan ang pamilya. Kahit ihiwalay tayo ng mundo, dugo at pag-ibig ang magtataguyod sa atin. Tumango ng dahan-dahan si June, mas magaan ang puso kaysa sa mga dekada. Tumingin siya kay Maria, puno ng tawa ang hangin at naramdaman ang kapayapaan. Sa unang beses sa maraming taon, hindi parusa ang kinabukasan. Pangako ito. Ang moral ng kwento nila ay hindi para sa kanila lang. Para sa lahat na naiwan. Lahat na naramdaman na invisible. Ibinubulong nito, walang saysay ang tagumpay kung makakalimutan mo ang mga taong nagbuhat sa iyo sa pinakamahina mong araw. Ang tunay na kadakilaan ay hindi sa titulo o yaman. Ito ay sa pag-aangat sa iba kapag sila ay nahulog at pag-alala sa mga minsang nag-angat sa iyo.
Habang dala ng hanging gabi ang amoy ng langis at bagong pintura mula sa bagong shop, inilagay ni Manny ang braso sa balikat ni June at sinabi ang mga salitang magde-define, magpakailanman sa muling pagkikita nila. Mga kapatid sa hirap, mga kapatid sa tagumpay, palagi. Alam ng mundo si Manny Pacquiao bilang fighter. Pero sa tahimik na sulok ng Pilipinas na iyon, ang pinakamatotoong laban ay napanalunan na. Ang laban para sa dignidad, pamilya, at hindi masisirang pag-ibig. At sa lahat na nanood sa kwento nila online, simple ang tawag, huwag hayaang ang pride o distansya ang magpakalimot sa mga taong nagbigay sa iyo ng lakas. Kung sumasang-ayon ka, ay type ang brotherhood sa comments at i-share ang kwentong ito para walang makalimutan ang kapangyarihan ng pamilya.